Hello. Pakiramdam ko parang boxer ako ah. What an introduction. Okay, so kakantayin po ni Pinols naman ang A Picture of Mercy. Okay? So, yun po ang magkakambal, mercy and grace. Amen? Well, I am very happy na ngayon po'y magkakasama tayong muli. At natutuwa po ako sapagkat kung tutuusin po, parang mahirap ipaliwanag na midnight, Saturday midnight, talagang physically I am down. Pero Sunday, 3 times po na kinailangang mangaral. And then Monday, naging celebration po ng aking kaarawan. Tuesday, ito po yung Pastors BFDB Cup. Tapos ngayon po, birthday nung magkapatid. Kaya mula kaninang umaga, magkakasama na po kami. At masiglang-masigla at malakas po ako. Ano ho? At alam kong malaki ang kinalaman ng prayer po ninyo. So ngayon po, masayang-masaya si PNG na talagang lubos na siya, kompleto na siya, basta kasama niya po ako, mga kapatid. Lalo na po paglipas ng ilang buwan, di ba? Lalo pong napakalubos at masaya po yan. Nakasama na niya ang talagang tugon ng Panginoon sa kanyang panalangin. Okay, so we are very happy because Ma'am Jessica is here tonight. Gusto ko masanay kayo, Ma'am Jessica ang itatawag nyo kasi asawa ng pastor natin di ba? So kaya awkward man sa iba sa pasimula, sa simula lang yon. Okay, kasi yun po yung ginagawa kong distinction. Sisters po tayo, kayong lahat pala, tayong lahat. Ba't ako sasama doon, ano? Kinabahan tuloy sila na yung pastor natin, sisters. Kasama sa sisters, hindi po. Ang ibig sabihin, para din pong pastor, kahit batang pastor yan, pag pastor po yan. So kaya para lang maiba, kaya si Ma'am Maris ang tawag natin, sapagkat yun po yung parang pinaka-distinction lang natin na siya yung asawa ng pastor. So this time, medyo i-prepare nyo na yung heart nyo, sapagkat si Sister Jessica ngayon ay magiging Ma'am Jessica natin dito. So kaya yun po ay kundi magbabago ang kanyang isipan. Diba? Pero palagay ko sa awit na yan, mahirap nang mabago pa ang isipan ni Ma'am Jessica. Okay, so are you happy tonight? So si Mother Pearl, tiyak kong masaya siya. At talagang she is very vocal na sinasabi niya sa akin, talagang masaya siya. Pagka po nakikita niya yung effort na talagang love tayo ni Bishop, dito siya ngayon, ano? Love niya raw yung kambal. Sino ba yung kambal na yon? Si P. Knowles at si P. Norman. Okay? So, happy birthday. Actually po, birthday din po ng brother ko, si Brother Ruben. Birthday po niya, exactly today. Tapos, si Preacher Byron. Birthday din po ni Preacher Byron ng Victory Fundamental Baptist Church exactly today. So, birthday po ng Kambal. Tapos, ang dami yung nagbe-birthday ng March Maraming mga kamarso po mga kapatid. At sino po nakapakinig nung Believer's Breakfast kaninang umaga? Pakitaas nga po ang kamay. Opo. Kung nakarinig po kayo kanina, kabahan po kayo. Ano? Sapagkat wala po. Hindi po ako nakapag-Believer's Breakfast. At kami po'y nagkalituhan. Ano po? Sapagkat iniisip ko, magiging mahirap dahil bibiyahe po kami ng ganong oras sapagkat gusto nating ipadama sa ating pastor na talagang dahil special day niya ito. In fact, mapapansin niyo po, hindi na tayo nag-isip ng kung ano-ano sapagkat ang gusto natin, yung solidong agapay sa kanilang nalalapit na kasal. Okay? So, kaya kung ano man ang iniisip nyo, mas maganda po na ang ating pong maging masasabi nating kapasyahan para po sa pag-alala sa kaarawan ng ating pong kambal ay ang pagbibigay ng suporta po sa kanilang nalalapit na kasal. I want the church to give our full support sa kanila pong wedding sapagkat yun po ang susi para tayo po ay pagpalain. Okay? So, yun po yung gusto kong ipaalala sa inyo. This time, dadako po tayo sa mensahe at ang ating pong mensahe ay ating pong kukunin sa Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3 at nais ko po na anyayahan ang bawat isa po sa atin
Sa mga kasama po natin sa online, we are very happy na kayo po'y kasama namin ngayon pong gabing ito sa ating pong magiging mensahe. Ang ating pong teksto ay Hebrews chapter 3, beginning verse number 7. Wherefore, as the Holy Ghost saith, today, if you will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation, in the day of the temptation in the wilderness, when your fathers tempted me and proved me, and saw my works 40 years. Wherefore I was grieved with that generation, and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we would like to again thank you and praise you for this wonderful evening. Thank you for this gathering, Heavenly Father. I pray that you will bless each and every one of us. Yung mga kapatiran po namin na nasa daan pa lamang po, na ngayon po'y papunta po dito para dumalo. Ingatan mo po yung mga kasama po namin sa online sapagkat mahirap para sa kanila na makarating po ngayon. Marahil ang ilan po ay nasa trabaho, marahil ang ilan po ay may karamdaman, at marahil ang ilan po ay napakalayo po sa amin. Lord, we pray na kahit na po sila ay nasa online, sila po ay iyong abutin ng kapangyarihan ng iyong salita. Hiling ko rin po ang iyong patuloy na pagbibigay kalakasan po sa akin, maging kapangyarihan at karunungan na akin pong kailangan. Again, ikaw po ang siyang umabot sa puso ng bawat isa. Salamat din po sa answered prayer na kami po ay meron ng grand piano na kung saan ito po'y magagamit para sa lalong mas masayang pagpupuri po namin sa iyo, dakilang Diyos. Kaya salamat po sa mga kamay na ginamit mo upang magtulong-tulong upang ang pianong ito ay amin pong makuha, dakilang Diyos. Again, I would like to commit to you this preaching. Help me, Lord, and empower me, God. In Jesus' most precious name, amen. You may now be seated. Upo na po tayo. So, ang ating pong pag-aaralan ay mensahe na parang ang gusto ko po maiparating sa inyo sa paraan ng paalala. Paalala ng nagmamalasakit, paalala para nang sa ganun po, mga kapatid, makaiwas tayo sa mga bagay na dapat nating maiwasan. Alam niyo po ang naging kasaysayan ng Israelites, na sila po sa katotohanan, bagamat dinisenyo ng Diyos na sila po ay pagpalain sa pamagitan po ng promised land na idinisenyo para sa kanila. Kanina po, nung nagkaroon kami ng sharing and devotion, medyo ito po yung aking pong binigyang pansin, at dahil dito, dililid ako na gumawa po ng mensahe na may kinalaman at kaugnayan po sa sharing na yan. So, makikita nyo po na posible pala na kahit ang Diyos mapagpala, na kahit ang Diyos nagtalaga ng pagpapala, marahil ngayong gabing ito, may isip nyo na pwede pala, na kahit ang Diyos ay mapagpala at naghanda ng pagpapala, pwede pa rin na hindi ka mapagpala. Pwede pa rin na hindi mo ma-enjoy ang pagpapala, hindi mo maranasan ang kanyang pagpapala. May mga factors kung bakit, at yun po yung dapat nating iwasan. Ngayon, kung mag-uusap po tayo sa mga masasabi nating mga panganib sa buhay, mga kapatid, the greatest danger in the Christian life is not poverty. Hindi po yung kahirapan, okay? Mga kapatid, hindi po yung karamdaman o yung persecution na kung saan talagang ito po ay ating nararanasan. Naniniwala po ako na kung merong pinakamatinding panganib sa buhay ng isang Kristiyano, ito po ay ang siya'y magkaroon ng matigas na puso, partikular sa Diyos. Lalo na po sa masasabi nating mensahe ng ating Panginoon. Sapagkat ang puso na kung saan matigas, ang magiging problema po niyan ay ang kanya pong tanggihan, ang pagtutuwid ng Panginoon, na kanya pong i-ignore yung konbiksyon ng Banal na Espiritu, at masasabi nating hindi po sumunod sa kung ano po ang pinagagawa po sa atin. Ang Diyos ay nagsasalita po sa atin sa pamagitan ng kanyang
banal na kasulatan, sa pamagitan po ng Bible. And it is very important for us to somehow consider and always remember that na ang Biblia ay salita ng Diyos para sa atin. Iingatan po natin na kapag tayo po ay nagkaroon ng matigas na puso, na ito po'y maging balamig na ito po'y maging kalus na, at ito po'y maging sarado na. So, mga kapatid, kung meron po na dapat nating pakaiwasan, sapagkat kapag ito po ay hindi natin nabigyan ng pansin, ang ibig ko pong sabihin, kapag tayo po ay nagkaroon ng matigas na puso, hindi nyo po namamalayan yan. Little by little, nagiging malamig na po tayo, nagiging kalus na po ang heart natin, hanggang sa maging sarado na po tayo sa kung ano po ang dapat bigyang pansin po natin sa buhay natin ayon sa ipinararating ng Panginoon. So, the message that I would like to share with you tonight is the message I entitled, Do not harden your heart. Do not harden your heart. Ang mensaheng ito ay magbibigay ng tinatawag nating pansin sa kapasyahan na tayo po ang gagawa. Ang matigas ng puso ng tao, ang katigasan ng puso ng tao ay meron pong kaugnayan sa kapasyahan na atin pong gagawin. Lagi nyo pong tatandaan yan na ang tao sa disenyo ng Panginoon ay mayroon pong free will. Yan po ang maliwanag na itinuturo po ng banal na kasulatan. Mga kapatid, mga minamahal, hindi na po kailangan ng utos kung wala namang free will ang tao. Hindi na po kailangan, nauutusan ka pa ng Diyos kung wala ka namang free will. Kaya po inuutusan ng Diyos ang tao sapagkat nais ng Diyos na sa kanyang kapasyahan sumunod sa utos. Kung tayo po'y obligado, no need na uutusan pa tayo. Mga kapatid, mga minamahal, ngayong sandaling ito, it is good to somehow learn mula po sa naging kasaysayan ng Israelites that in putting understanding in our text, very clear na yun po ang ginamit na example. Yun po ang na-mention, mga kapatid, ng writer ng book of Hebrews. So again, do not harden your heart. Bakit po? Bakit po, mga kapatid? Sapagkat ang pusong matigas, yan po ay magre-resist sa salita ng Diyos. A hardened heart resists God's words. Mga kapatid, ang sabi ng verse number 8, maliwanag po, verse number 8, harden not your hearts as in the provocation, in the day of temptation, in the wilderness. Saan po nanggaling ito? Doon po sa malinaw na binanggit ng verse number 7, today, if you will hear His voice. Hindi na po tayo para makarinig pa ng audible voice ng Diyos. Ibig sabihin, from heaven, makakarinig tayo ng tinig talaga, as in literal na tinig. No! Ang Bible na po ang tinig ng Diyos sa atin. Kaya hindi po natin dapat babaliwalain ang preaching. Hindi natin dapat tatanggihan ang mensahe. Hindi natin dapat i-ignore ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi po natin dapat i-refuse or papagmatigasin ang puso natin sa konbiksyon ng banal na Espiritu. Hindi po natin dapat tanggihan ang itinuturo ng kanyang salita. Amen? So, dapat magkaroon po tayo ng pusong handang makinig sa tinig ng Diyos. Mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, a hardened heart resists God's words. Siguro magandang example si Pharaoh. Diba? Si Pharaoh, mga kapatid. Sa Exodus, maliwanag po sa atin, every time na nakikita po niya ang kapangyarihan ng Panginoon, makikita niyo po, pinagmamatigas pa rin ni Pharaoh ang kanyang puso. Meron pong mensahe na ipinarating. Meron pong sinabi na kailangan palayain niya ang bayan. Pero, pinapagmatigas ni Pharaoh ang kanyang puso. Sa kabila po ng pagpapahayag ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, sa kabila po ng masasabi nating pagkilos na maliwanag ng Panginoon. And I want to remind every one of you tonight, every time na ipinapangaral ang salita ng Diyos, yan po'y tinig ng Diyos sa atin, na nagtuturo sa atin, na nag-uutos sa atin, na nagbababala sa atin, at dapat hindi mangyari na tayo po ay magkaroon ng matigas na puso, sapagkat ang matigas na puso ang magiging dahilan para i-resist mo ang salita ng Diyos. A hardened heart resists God's words, mga kapatid.
Ikalawa po, a hardened heart remembers not God's works. A hardened heart remembers not God's works. Kumbaga mga kapatid, kung titingnan nyo yung sinabi ng verse number 9, the idea is clear. Na ito yung kaso nila, ito yung problema nila. When your fathers tempted me and proved me and saw my works for 40 years. Works 40 years. Wherefore I was grieved with that generation and said, they do always err in their heart and they have not known my ways. Mga kapatid, mga minamahal, isang malaking problema na sa naging kasaysayan po ng Israelites, para bang nakalimutan po nila yung kasaysayan ng Red Sea. Para bang nakalimutan po nila yung manna from heaven. Para bang nakalimutan nila yung water from the rock. What I mean to say, sa ating pong lakbay, sa ating pong buhay, sa ating karanasan, sa kaugnayan natin sa Diyos, maraming manifestations ang Panginoon, manifestations of His power, kung paano siya nagpo-provide, kung paano kanya nire-rescue, kung paano kanya pinalalakas, kung paano kanya tinutulungan, kung paano kanya binabangon, kung paano kanya itinatawid sa landas. Amen? Just try to imagine. Kaano karami na ang naranasan natin, nagawa ng Panginoon sa buhay natin. Pero dumarating pa rin sa punto ng ating buhay na pag nalalagay tayo sa isang sitwasyon, parang nakalimutan na natin ang gawa ng Diyos kahapon. Sa mga pangyayari sa buhay po natin, mga kapatid, tumitigas ang puso ng marami at ang problema, ang matigas na puso, ang magiging dahilan para hindi mo na maalala yung mga ginawa ng Panginoon. Mga kapatid, dapat to appreciative tayo sa ginawa ng Diyos sa buhay natin at sa mga gawa ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, in spite of the fact na alam nila, nakita nila, hayag sa kanila, ang patungkol sa Red Sea, ang patungkol sa manna, ang patungkol doon sa water from the rock, yet, sila po'y dumating pa rin na nag-aalinlangan sa Panginoon. Siguro maganda po ngayong gabi, medyo i-evaluate natin yung sarili natin. Diba? Bakit ba kapag lumalagay tayo sa isang sitwasyon, presenting sitwasyon, na malaking tulong sana kung aalalahanin mo ang pinatunayan ng Diyos sa iyo kahapon. Malaking help po yan eh. Malaking tulong na kapag kami pinagdadaanan ka ngayon, malaking tulong na kapag kami nakaharang na dagat sa iyo ngayon, maalala mo na nung nangyari kahapon, binukan ng Diyos ang dagat. Hinati ng Panginoon ang dagat. Sana maalala mo po na sa panahon na nagugutom ka, nagpaulan ng mana ang Panginoon. Nung kailangan mo ng tubig, nag-provide ng tubig ang Panginoon. Mga Kristiyano, tatandaan nyo po ito, walang isa man sa atin dito na magsasabi na hindi natin naranasan ang kabutihan ng Panginoon. We all experience the goodness of God in our lives at alam ko po na hindi kakaunting kabutihan ng Diyos ang ating naranasan. Gaano katagal ka ng Kristiyano? Isipin natin. Sabi ko nga, sa buhay kasaysayan ng ating pagkamana ng palataya, saan tayo dinampot ng Panginoon? Ano ginawa ng Diyos sa buhay mo? Ano ang ginawa ng Diyos sa buhay natin? Mula sa kalagayang walang pag-asa, mula sa kalagayang walang katiyakan, niligtas tayo ng Panginoon. At ano po ang ginawa ng Diyos sa ating buhay? Binago po niya ang ating buhay. Iniayos po niya ang ating lakad. Pinagpala po niya tayo. Mga kapatid, yan po ang isang napakalaking dahilan kung bakit kami po ay hindi basta titigil na maglilingkod sa Panginoon, sapagkat sa katotohanan, ang amin pong naging pag-uugali ay ang lagit-lagi alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Ang dami nating nararanasan sa buhay. Naku, magpapakatotoo tayo. Hindi tayo yun. Diyos yun. Marami kayong naranasan. Marami kayong narating. Marami kayong na-achieve. Maraming mga blessing. Marami pong mga masasabi po nating patotoo ang Diyos sa lahat ng naranasan natin sa buhay. But you know, ang matigas na puso, hindi niya aalalahanin. Hindi yun ang maaalala niya.
Pagka ang puso ng isang tao matigas, parang wala lang sa kanya ang mga ginawa na ng Diyos sa kanyang buhay. Simple illustration. You being you. Ikaw bilang ikaw. Nandun yung heart mo that you always want to do good sa kaibigan o kung anino pa man. Always trying your best. Na pag kailangan niya ng tulong, nandyan ka. Nandun yung sensitivity mo na pag malungkot siya, nakaalalay ka. Kumbaga mga kapatid, sa maraming pagkakataon, ang tinakbo ng iyong isip, ng iyong hakbang ay ang tulungan siya, ang alalayan siya. And then, isang pagkakataon, sa anumang nangyari, parang wala lang ang lahat. Ano mararamdaman mo? Sa kung kalagayang nagkamali ka, kung sa kalagayan na talagang nakasakit ka, ang tanong, mapapaliwala na ba yung magagandang bagay? Ang Diyos po kailanman di magkakamali sa atin. Ang Diyos po kahit kailan di magkukulang sa atin. Kaya lalong hindi makatwira na limutin mo ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. I believe the reason why yung pong psalmist sa kanyang puso talagang nag-uumapaw kasi ang talagang isang bagay na talagang ikinasa niya yung bang bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Dahil may problema ka ngayon, di ba? Okay na makalimutan mo yung ginawa ng Diyos sa iyo kahapon. Mga kapatid, alam nyo bang malaki nga ang may tutulong na kung may problema ka ngayon, maalala mo, na kahapon may problema din naman ako pero itinawid ako ng Panginoon. Dati meron din kaming pangangailangan, pinrovide naman ng Panginoon. Dati nalagay ako sa matinding sitwasyon pero itinawid ako ng Panginoon. Tinulungan ako ng Panginoon, pinalakas ako ng Panginoon, binaon ako ng Panginoon, pinagpala ako ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, always remember the goodness of God in your life. Pero sinasabi ko po sa inyo, kapag ka ang puso natin matigas, ang matigas na puso ang magiging dahilan para hindi natin maalala o alalahanin ang lahat ng kabutihan ng ating Panginoon. A hardened heart resists God's words. A hardened heart remembers not God's works. Mga kapatid, pangatlong problema ng matigas na puso. A hardened heart rejects God's ways. Alam niyo po, pagka ang puso ng tao matigas, ipipilit pa rin niya yung kanyang gusto. Di ba? Isa sa isang tabi niya, babaliwalay niya yung direksyon ng Panginoon, yung paraan ng Panginoon. Kumbaga, yung pong pinag-uusapan nating huwag magmatigas ang ating puso, huwag maging matigas ang ating puso. Ang isang simpleng paglalarawan lang yan, yung matigas ang ulo. Diba? Pag ang tao, matigas ang ulo, ipipilit sa iyo kung ano yung kanyang gusto. Hindi makikinig ng katwiran yan. Hindi po makikinig yan sa sasabihin at ituturo sa kanya. Mga kapatid, mga minamahal, tingnan niyo po ang sabi ng verse number 10. Ang sabi po ng verse number 10, wherefore I was grieved with that generation and said, they do always err in their heart and they have not known my ways. Ingat kayo sa my way. Ingat kayo sa my way. Ang biblical po, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Akala mo lang tama ka, pero hindi po pwedeng mas tama ka kaysa sa Diyos. Akala mo lang mas maganda yung gusto mo, hindi po pwedeng mas gaganda yung gusto mo sa gusto ng Diyos. Kaya wag mong ipipilit sa Diyos yung gusto mo. Wag matigas ang ulo, mga kapatid. Hindi kailanman mali na gumalang tayo sa mga magulang natin. 'Di ba?
Kahit na ano pa ang tingin mo sa magulang mo, ang magulang mo yan. Ikaw ay inutusan ng Diyos, igalang mo yan. Kaya mahiya ka kung Kristiyano ka. Tapos kung makasagot ka sa magulang mo, magaling na anak ka dahil sinasagot mo magulang mo? Magaling na anak ka dahil ang husay mong mga tuwiran? Magaling na anak ka dahil naipilit mo ang gusto mo kaysa sa gusto ng magulang mo? Mga kapatid, mga minamahal, lalong-lalo na sa usapang Diyos, kahit sino sa atin, huwag tayong magmagaling. Hindi kailanman po pwede na mas tama ang gusto natin, mas maganda yung gusto natin, mas mabuti yung gusto natin, mas maganda yung paraan natin, mas mabuti yung gusto natin. Laging titiyakin ko sa inyo, mas tama at mabuti at makakabuti kung ano ang direksyon ng Diyos sa bawat isa sa atin. Teacher Plus, favorite. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Sa sulat po ni Isaiah, ang sabi ng Panginoon, for my ways are not your ways, neither my thoughts your thoughts. Pero alam niyo po, bago po binigyan ng diin yan, ang sabi po, let the wicked forsake his ways, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. Ano ang naging problema ng Israelites? Ang naging problema po ng Israelites, the direction of God is clear, the direction of God is certain, the direction of God is correct. Narinig nyo yan, pinris nga yan ng ibang pastor di po ba? About God's direction Pag direksyon ng Diyos, clear yan. Pag direksyon ng Diyos, certain yan. Pag direksyon ng Diyos yan, correct yan, mga kapatid. Pero alam nyo po, madalas pa rin na ang takbo ng isip ng Israelites, yung bang my way is better. Diba? Minsan yun po Sabi ko nga, nung ako po ay tinatawag ng Panginoon, siyempre may tumatakbo sa isip ko na ang gusto ko maging. Balik na naman tayo doon sa mga ambisyon at pangarap. Gusto ko, paglaki ko, maging abogado ako. Kita nyo? Kung nakinig ako sa sarili ko, talo ko Kasi yung paglaki pa lang, hindi na natupad. Diba? Yung lumaki pa lang, hindi natupad. Yung maging abogado pa, mga kapatid. So, importante na makita natin na kapag ka ipipilit mo yung gusto mo, saan ka dadali ng gusto mo? Samantalang kung makikinig ka at susunod ka sa gusto ng Diyos, saan ka dadali ng Panginoon? Ang Diyos, alam niya ang ginagawa niya. Amen? Tayo, alam ba natin yung ginagawa natin? Diba? So, yun po. Kaya yung attitude na, at yung kaisipang, my way is better, I will do what I want. O kaya, hindi ngayon, siguro later. Minsan ganun po Yung bang pa-delay po tayo. Pero ang pagdidelay natin, disobedience din po yan. Di ba naririnig natin lagi, half obedience is still disobedience. Ganun din po. Yung pagdidelay natin sa paggawa nung sinasabi ng Diyos, disobedience din po yun. Dahil ang Diyos po, kapag kami pinagagawa sa atin, ang tamang attitude, gawin na po natin. Pinapagmatigas po ng Israel ang kanilang puso at dahil sila po'y nagmatigas, alam niyo po, ang pinakamalungkot na nangyari, hindi sila nakapasok sa promised land. Yun yung thought ng devotion natin kanina, di ba? Na yung blessing, ikinasa ng Diyos yan Maniwala ka sa akin. Lahat ng anak ng Diyos, disenyo na pagpapalain niya. May nakatalagang pagpapala ang Diyos sa atin. Pero ang isang bagay na dapat maintindihan po natin, meron pong dapat tayong bigyang pagpapahalaga, bigyang pansin na tiyakin na ito po ay maayos. At kung meron tayong dapat pakaiwasan, ay ang maging matigas ang ating mga puso. Kaya sabi ko sa inyo, do not harden your heart. A hardened heart resists God's word. A hardened heart remembers not God's works. A hardened heart, mga kapatid, rejects God's way. Kaya po, yun po yung babala, yun po yung warning.
So kapag ka sinabi natin, kasi gustong-gusto ko po yung sinabi ng verse number 7 eh. Wherefore, as the Holy Ghost saith, today if you will hear His voice, harden not your hearts. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Do not harden your heart. It means, hear God's word. Hear God's words. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, honor God's words. Igalang natin yung salita ng Panginoon. Pangatlo, heed God's words. Diba? Ibig sabihin, gawin natin, ganapin natin, pakinggan natin, igalang natin, ganapin natin, and hold on to God's words. Hold on to God's words. Mga kapatid, panghawakan natin. Ang problema po nila, unbelief. Diba? Yun po ang malinaw na sinabi sa last verse. So we see that they could not enter in because of unbelief. At dito po mga kapatid, dalawang kaso ang dapat makita nyo. Ang sabi po ng talata, today, if you will hear His voice. Ano po ang tinig ng Diyos sa atin? The Holy Scripture. Okay? Harden not your heart as in the provocation. You know, it is very important for all the believers to realize the importance of the Holy Scriptures and the work of the Holy Spirit. Ang i-refuse mo, yung Holy Scripture, pagre-refuse mo sa Holy Spirit. Yung hindi mo pakinggan o hindi mo bigyang pansin yung pagbagabag, yung conviction ng Holy Spirit ay pag-disregard ng Holy Scripture. Kasi yung salita ng Diyos at ang Banal na Espiritu, laging magkaugnay po yan. Sapagkat kumikilos ang Banal na Espiritu sa atin sa pamagitan ng salita ng Diyos na ating napapakinggan. Sa kasaysayan po ng Israel, importante na sila po'y makinig sa tinig ng Panginoon. Pero ano po ang naging problema mga kapatid? Ano po ang naging problema nila? Kanila pong niresist ang salita ng Diyos, ang tinig ng Diyos. Kanila pong kinalimutan ang mga gawa ng Panginoon. Nakalimutan po nila. Pag nalalagay sila sa isang sitwasyon, imagine nyo po, bago sila nakalabas, ano yung alam nyo sa kasaysayan? Ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang kapangyarihan na ang matigas na puso ni Pero ay hindi po nanaig dahil sa manifestation ng matinding kapangyarihan ng Panginoon. At ito ay sa pamagitan ng mga wonders na ginawa ng Panginoon na kung saan pinadalan sila ng plagues. Yung mga salot. Witness nila yon. They experienced that. They saw that. Pero sa kabila ng lahat, pag kami nagiging sitwasyon, parang nawawala na yon. Parang nakakalimutan na yon. Mga kapatid, ang sinasabi ko lang po sa inyo, sa akin kasi nakakatulong na kapag meron akong mabigat na sitwasyon ngayon, ang nagiging encouragement ng Panginoon sa akin para magpatuloy ay yung pag-alala ko sa kung anong ginawa ng Panginoon nung dumaan din ako sa mabigat na sitwasyon. Sabi nga po ng psalmist, I have been young and now am old. Kasi 59 na ako mga kapatid eh. Diba? Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Sa naranasan mo, sa nakita mo, sa napatunayan mo, alam mo kung anong klase ang Diyos. Tama po? Pero yung nakita mo, yung naranasan mo, yung napatunayan mo, ang problema sa mga moment, dahil nga tumitigas ang puso eh. Pagka matigas ang puso, nakakalimutan na yon. Yung mga ginawa ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, itatanong ko po sa inyo, ano ang dahilan ng Diyos na hindi ka pa niya tulungan ngayon? Samantalang ang dami na pong pinatunayan na talagang hindi ka pinabayaan ng Diyos. Pagka tinanong mo ang Kristiyano, sino naniniwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Pero pagka nalagay tayo sa isang sitwasyon, di ba? Pagka nalagay tayo sa isang sitwasyon, ganun pa rin ba ang paniniwala natin? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon? Dapat ganun eh. Di ba? Pero pag ikaw yung Kristiyano na kapag nalagay ka sa isang sitwasyon na mabigat, tapos ang takbo ng isip mo, questionin ng Panginoon, ang takbo ng isip mo, mag-negative ka sa Panginoon, ang ibig sabihin lang niya, nakalimutan mo na. Kapatid,
Dami na niyang pinatunayan sa iyo kahapon eh. Dami nang nangyari sa buhay mo eh. Na talagang, noon nga nag-isip ka rin eh. Nakala mo hindi mo makakaya eh. Akala mo hindi ka makakatawid eh. Akala mo tapos na kayo. Nung natrap na kayo ng sea, ang akala nyo tapos na ang istorya. Doon na ang tapos ng buhay nyo. Pero ano pinatunayan ng Panginoon? Pinatunayan niya na kahit naka-corner ka, basta siya na kumilos, kaya niyang hatiin ang dagat at makatawid ka. At yung mga tumutugi sa kanila, ano pinakita ng Panginoon? Lahat ng mga tumutugi sa kanila, nilipol ng Panginoon. Ano pa pagdududahan mo sa Kanya? Huh? Do not harden your heart. Hear God's words. Honor God's words. Heed God's words. And hold on to God's word. Do not harden your heart. Let us all stand up, please. Habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, ang pangangaral ay isang kaparaanan na dinisenyo ng Diyos upang tayo po ay kausapin, upang tayo po ay turuan, upang tayo po ay paalalahanan, upang tayo po ay sansalain, upang tayo po ay sawayin. Ang salita ng Diyos, ang tinig ng Diyos, ay hindi natin dapat tanggihan at sawayin. Ang mga gawa ng Diyos ay hindi natin dapat kalimutan. At ang direksyon at ang daan ng Diyos ang siyang dapat nating sundin at tahakin sa ating buhay. Do not harden your hearts. Paalala lang po, malinaw na para sa kanila ang pagpapala, para sa kanila ang promised land. Pero dahil nagpatigas ang kanilang puso, na naging dahilan para hindi nila pakinggan ang tinig ng Diyos, na naging dahilan para limutin nila ang gawa ng Diyos, na naging dahilan upang hindi nila sundin ang paraan ng Diyos. Ang pagpapala na dapat sana'y para sa kanila ay hindi nila na-enjoy. Ikaw mismo patunay na sa pagsunod mo sa Diyos, sa pakikinig mo sa Kanyang salita, sa pagsunod mo sa Kanyang kalooban, doon mo na-enjoy ang pagpapala. Maling-mali po tayo na kapag nalalagay tayo sa problema, sa sitwasyon, yung kakalimutan natin, yung pinatunayan ng Diyos sa atin, sa marami nating kalagayan at karanasan. If the message of God is clear to you tonight, and if the Holy Spirit is convicting you, I believe the right thing to do is to humble ourselves before the Lord and to express our hearts and to tell God, Lord, I really need this message. Thank you for reminding me. Thank you even for rebuking me tonight. The message is true. The Word of God is right. I realize that it is not good for me na hindi ko pakinggan ang tinig ng Diyos, na hindi ko sundin ang Kanyang daan, kalooban sa aking buhay. Wala po tayong maayos na mararating sa buhay na ito kung tayo po ay magpipilit ng ating sariling gusto. At dapat ma-realize natin na marami ng pagkakataon na nung pinilit natin ang ating gusto, saan tayo dinala? So by faith, we need to obey the voice of God. We need to obey the direction of God. We need to consider the works of God. Sige po. Kung klarong-klaro sa iyo ang mensahe ng Panginoon, kung kinilos at kinausap ka ng salita ng Diyos ng napakaliwanag ngayong gabi ito, lalong napagtibay sa akin na tama, na sundin ko lagi ang Diyos. At napagandang paalala sa akin na pag nahihinaan ako ng loob dahil sa presenteng aking labang kinakaharap, maalala ko
Huwag kong makalimutan yung gawa ng Panginoon, yung galing ng Panginoon, yung husay ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon. Ang lahat ng pinatunayan ng Diyos sa atin sa nakaraan ay dapat maging dahilan para pagtiwalaan natin siya sa anumang haharapin natin sa buhay nito. Gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for talking to us tonight. Thank you for your clear message para sa bawat isa sa amin. Lord, please forgive us. Patawarin mo po kami sa mga panahon na nagiging mababaw at magaan ang aming pagtrato sa iyong salita. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong nakalimutan namin ang iyong lahat ng mga gawa at pinatunayan sa aming buhay. And Lord, please, patawarin mo rin po kami sa pagpipilit namin ang sarili naming kagustuhan. Ang salita mo po ay malinaw na nakapag-usap sa amin ngayon. At ang reason kung bakit nandito kami sa harapan, sapagkat gusto po namin na sa buhay namin dakilang Diyos maiwasan ang katigasan ng puso. We want to hear your voice, Heavenly Father. We want to listen to you. Lord, ang gusto po namin, maramdaman at makita mo yung taas ng aming pong galang sa iyong salita. Na kapag ka sinabi mo, pinangahawakan namin, Panginoon. Lord, thank you. Naway maging doer of the word kami at not hearers only. Maalis nawa sa amin ang unbelief, Panginoon. Nawa dakilan Diyos, huwag naming pagdududahan ang iyong salita upang hindi ka namin masuway. Salamat po sa katapatan ng iyong mga anak. Nawa maging sa mga kapatiran, kasamahan po namin na nasa online ngayon, nawa ang kapangyarihan ng salita mo ay gumawa sa kanilang mga buhay at anuman ang kapasyahan ng kanilang puso, lingapin mo rin po, o aming Panginoon. Nawa makita namin na kahit kailan, kung kami po ay mayroong pong bagay na dapat isuko, ito po ay napakahalaga na aming pagpasyahan. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa aming lahat, o aming Ama. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Go back to your seat, please. I hope na tayo po ay muling napagpala ng salita ng ating Panginoon. Amen.